Hello ulit, everyone. So every time, share ko lang, no? Every time na naririnig ko yung kantang to, nagiging emotional talaga ako. It's parang sobrang personal niya para sa akin, na parang parang sa akin siya mismo tinatanong ng paulit-ulit. And parang every lyrics ng kantang yun, ramdam na ramdam ko talaga. So yun, naway naging mabunga yung prayer nyo kanina, no? So habang pinagdadasal ko tong guidelines na to, actually nahihirapan ako kasi wala akong maalalang event sa buhay ko na umuo ako, gano'n. Hirap na hirap kasi talaga akong mag-yes or mag-oo sa lahat ng bagay. Pero merong isang tanong lagi sa akin na parang sa lahat na lang ng kakilala ko, ito yung laging tinatanong sa akin. Nahirap na hirap din akong oohan or sagutin, ganun. So laging tinatanong sa akin, no, bakit daw hindi pa ako nagbo-boyfriend? Kasi ang dali-dali lang naman daw mag-oo, ang dali-dali lang naman daw sumagot ng lalaki. So sa isip-isip ko, madali ba talagang umuo? No, does it really that easy to say yes to something? No, 3 words, very short. No, Y-E-S, yes. Pag tinagalog nga, 2 words na lang, di ba? Nagiging O-O na lang siya. Pero that short word, no? Ano? May diin, no? Ay, ano ba yun? Letter. 2 letters. Oh. Ay, sorry, naguluhan na ako. So yun, ulitin ko na lang. So, no, that short word, no, pag sinabi mo yan sa isang tao, it will change your life instantly, no? So, iba yung power ng salitang oo. So, I remember, ito recent lang to, no? Si L1, bago mag-start yung retreat natin, naalala ko na lahat kayo, in-invite ko, di ba? Lahat kayo ni-message ko na invitation to join tong retreat na to. Tapos naalala ko, si L1, siya yung pinaka-last na nag-yes sa akin para umattend dito sa retreat na to. Kasi pinag-iisipan niya pa daw dahil meron siyang important matter sa school. So, nung nagkita kami nung Tuesday, nung Mass, after ng Mass, tinanong ko siya ulit, ano, chika ba? Ganun. So, sabi niya, hindi pa rin siya sa akin sumagot nun. Sabi niya, ate, wait lang, pinag-iisipan ko pa. Ganun. Tapos maya-maya, lumapit siya sa akin ulit. Sabi niya, ate, G ako. G na daw siya. So, pag uwi ko ng bahay, biglang meron siyang pinorward na message sa akin. Forward, ay galing yun dun sa school nila. Tapos in-announce na wala na daw silang pasok bukas. Tapos nag-message siya, sabi niya, basahin ko na lang. So natuwa ako bigla kasi I made the choice para mag-join sa retreat. Tapos nawala yung hadlang. Tapos nag-reply ako, sabi ko, inaantay lang talaga ni Lord yung oo mo. So that's how powerful our yes is, no? Mag-oo ka lang, and everything will be sorted out by God. Kailangan lang niya ng oo mo. Siya lang bahalang mag-ayos ng lahat ng mga bagay-bagay para sa'yo. Basta maniwala ka lang. Diba? Kung si L1, dinala siya ng Diyos dito sa retreat na to dahil sa oo niya, kayo ba? Sana ba kayo dinala ng mga oo nyo? So, anong mga regalo or surprises ang binigay ng oo nyo or yes nyo sa inyo? So, I will share mine, no? So, isa sa pinaka-major and life-changing na oo. Actually, hindi nga talaga to oo. Sabi sa inyo, hirap talaga akong mag-oo eh. Ito yung pag-attend ko dito sa Verbum Day. So, paano ba? Parang hindi kasi ako in-invite ni Mekmek to join the Verbum Day. Never niya akong ini-invite kasi ayaw niya na nakikita ko yung ginagawa niya dito.
So ako, si Mapilit, pinilit ko siya. Pinilit ko siya na isama ko sa isa sa mga So, nung umattend ako, actually siyang nagawa. Kasi, nasa likod niya na ako, naglalakad na kami papunta Verbong Day. So, kaya hindi ko siya matawag na oo talaga, kasi pinagsiksikan ko yung sarili ko. So, yun. Pero after nun, ito na yung mga totoong oo na binigay ko mismo, di ba? Kagaya nga ng shinare ko kanina, no, na maraming bagay akong nagawa at natuklasan sa sarili ko dahil sa community na to at dahil sa mga oo ko. No. Una, di ba, nakakapag-share na ako ng prayers ko. So, ang dami ko na rin bagong friends, no. Ang dami ko ng mga bagong kapatid. Tapos, ang dami ko na rin lugar na napuntahan. Ang dami ko na rin mga misyon na nagawa. At ang dami ko ng mga bagong experiences na na-experience. Na kung hindi dahil sa oo na yun, hindi ko lahat ma-experience. So baka kung hindi ako nag-oo ngayon para sa retreat na to, nandun siguro ako sa office. No, nagtatrabaho, nakaupo sa upuan, nagbabasa ng papel, at nabuburyo na sa kakabasa. At kung siguro din, hindi ko pinilit si Mekmek na sumali dito sa Verbum. Nandun lang ako sa bahay, nanonood ng anime or ng kahit na anong pelikula. Tapos, natutuwa akong panoorin yung mga adventures nila. Pero ako mismo wala namang adventure. Ganon. So, my life is different now, no? Kung hindi dahil sa oo na yun. And behind that oo, maraming proseso or may pinagdaanan yun to really test me, no? Kung oo ba talaga hanggang sa dulo. So hanggang saan ka ba dadalhin ang oo mo? Patuloy ka pa rin bang oo kung unti-unti nang nawawala yung mga kasabay mong pag-yes? Oo ka pa rin ba kung nahihirapan ka ng intindihin kung bakit ganun yung nangyayari? Or oo pa rin ba kung hindi na masaya at boring na ang lahat? Hanggang saan, no? Hanggang saan ka oo? When Mary said yes, when Mary said, your will be done, alam nang hindi lang yun puro saya. Mary experienced joy nung pinanganak si Jesus. Nung na-witness niya mismo yun, no? But Mary also feel intense pain nung na-witness niya yung torture, yung Calvary, at saka yung death ni Jesus sa cross. So hanggang sa oras na yun, I believe na Mary is still answering God na yes, Lord, oo Lord, I will follow you until the end. So let our oo or yes be like Mary, full of humility, trust, and confidence, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, na sa pag-oo natin, na lagi natin siyang kasama sa ating mga oo. Tanong nga dun sa song, di ba, no? Will you come and follow me if I but call your name? Will you go where you don't know and never be the same? So, guide questions. So, anong mga regalo or surprises na ang binigay sa'yo ng oo mo? So, hanggang saan or hanggang kailan ka oo? Ibibigay mo pa rin ba yung oo mo kung boring na or hindi na masaya? So, para naman sa mga nag-iisip kung magko-commit, this is really your time to think kung ibibigay mo ba yung yes mo sa kanila. Maybe you can also prepare na rin yung intent letter nyo